Kapag pinag-usapan ang politika sa Pilipinas, hindi mawawala ang isang salita na paboritong i-debate ng marami, political dynasty. Sa bidyong ito, i-countdown natin ang mga pinakasikat, pinakamatagal at pinaka-impluwensyal na pamilya sa politika. Let's find out! Kung mapapadpad kayo sa magandang isla ng Camiguin, hindi lang ang mga bulkang nagpapaganda rito ang sikat, kundi ang pamilya Romualdo. Simula pa noong late 1980s, sila na ang nagpapalitan sa pagkagobernador at pagkakongresista ng probinsya. Sa Cavite, lalo na sa lungsod ng Dasmariñas, kilalang kilala ang mga Barzaga. Ang mag-asawang sina PD at Jenny Barzaga ay nagpalitan sa pagiging mayor at kongresista ng kanilang distrito sa mahabang panahon. Punta naman tayo sa Mindanao. Sa probinsya ng Bukidnon, matibay ang kaharian ng mga Subiri. Nagsimula ito kay Jose Subiri Jr. bilang gobernador at ngayon ang kanyang anak na si Juan Miguel Subiri ay isa sa mga heavyweights sa Senado. Solid North ba kamo? Sa Isabela, dekada na ang binibilang ng pamilya Deca sa pamumuno mula pa kay Faustino De Sr. noong 1960s hanggang sa kanyang mga anak at apo na nagpapalitan ngayon sa pagkagobernador, mayor at kongresista. Sa Lanao del Norte, ang pangalang Dimaporo ay kasing kahulugan na ng kanilang lokal na gobyerno. Mula pa kay Muhammad Ali Dimaporo noong 1950s, kontrolado na ng pamilya ang pagiging gobernador at mga posisyon sa Kongreso. Mula naman sa Maguindanao, narito ang Mangudadatu Dynasty, isang malaking pangalan sa Mindanao. Matindi ang impluwensya nila hindi lang sa Maguindanao, kundi pati na rin sa Sultan Kudarat. Kilala rin sila bilang matinding karibal ng ating susunod sa listahan. Isa sa pinaka-kontrobersyal na political dynasty sa bansa, ang Ampatuan Dynasty. Dati silang untouchable sa Maguindanao. Hawak nila halos lahat ng posisyon mula sa pagkagobernador hanggang sa mga mayoralty posts. Bumagsak ang kanilang kapangyarihan matapos ang malagim na Maguindanao Massacre noong 2009, pero may ilang miyembro pa rin silang nasa politika ngayon. Mula naman sa La Union, kilala ang Ortega family. Sila ang may hawak ng Guinness World Record natin sa pinakamatagal na dynasty. Sa La Union, simula pa noong 1901, may isang Ortega na nakaupo sa pwesto. Higit isang siglo na silang naghahari sa probinsya. Dito sa Metro Manila, partikular sa Valenzuela City, ang mga Gatchalian ang boss. Nagpapalitan ng magkakapatid na sina Win, senador, at Rex, mayor na naging DSWD secretary sa pagkontrol ng lungsod, kasama pa ang ibang miyembro ng pamilya. Kung One Cebu ang pag-uusapan, pamilya Garcia ang bida. Pinangungunahan ngayon ni Governor Gwen Garcia na ipasa-pasa ng kanilang pamilya ang iba't ibang posisyon sa Kongreso at lokal na gobyerno ng Cebu. Balik tayo sa Cavite. Ang mga Remula ay isa sa pinaka-maimpluwensyang pamilya sa probinsya. Nandyan si John Vic Remula bilang gobernador at si Boying Remula sa national level bilang kalihim ng DOJ. Siyempre, hindi papahuli ang mga agimat ng Cavite. Nagsimula kay Ramon Revilla Sr., ipinasa kay Bong Revilla Jr. na dating senador, habang ang kanyang asawang si Lani Mercado at anak na si Jolo ay hawak naman ang mga pwesto bilang kongresista. Ilocos Sur, Singson yan! Pinangunahan ng kontrobersyal at kilalang si Chavit Singson. Ang kanyang mga kapatid, anak at pamangkin ay naghahati-hati sa pagkagobernador, mayor at kongresista. Mula sa Juan City pataas, nagsimula kay dating Pangulong Erap Estrada ang pagkontrol sa San Juan na ipinasa niya kina Jinggoy at JV Ejercito na pareho ring naging senador ng sabay. Sa Pampanga, matibay ang balwarte ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Siya ay nagsilbing kongresista ng matagal na panahon, habang ang kanyang anak na si Mikey at kapatid kamag-anak sa Negros mula sa side ng asawang si Mike ay nasa politika rin. Isa sa pinakamabilis sumikat sa politika, ang Tulfo Dynasty. Ito ay medyo bago, ngunit napakalakas.
Nagsimula sa broadcast media at public service programs. Ngayon, namamayagpag na sila sa Kongreso bilang ACT-CIS party list at sa Senado dahil sa magkapatid na Raffy at Erwin Tulfo. Top 5 na tayo! Narito ang Cayetano Dynasty ng Taguig sa pangunguna ni na Alan Peter at Pia Cayetano na parehong senador ngayon at si Lani Cayetano bilang mayor ng Taguig. Hawak nila ang lungsod pati na rin ang mga posisyon sa national government. Isa sa pinakamayayamang political families, ang Villar Dynasty. Mula sa pagiging real estate moguls at pagkontrol ng Las Piñas City, umakyat sila sa national level. Nariyan si Manny, Cynthia at ngayon si Mark at Camille Villar sa Senado. Sila ang itinuturing na isa sa pinakamayayamang pamilya sa politika. Sa Tacloban City at Leyte, kontrolado ng mga Romualdez ang lugar. At sa kasalukuyang administrasyon, hawak ni Martin Romualdez, pinsan ni Pangulong Marcos, ang napakagandang pwesto sa House of Representatives. Sa pangalawang pwesto ay ang Duterte Dynasty ng Davao. Sa Davao City nag-umpisa ang lahat kung saan nagpapalitan sina Digong, Inday Sara, Pulong at Baste sa pagka-mayor at vice-mayor. Mula sa Davao, kinontrol nila ang buong Pilipinas nang maging Pangulo si Rodrigo Duterte at ngayon ay Vice President naman si Sara Duterte. At syempre, ang number 1 sa ating countdown, ang Marcos Dynasty. Ang isa sa pinaka-kontrobersyal at pinakamakapangyarihang pamilya. Balwarte nila ang Ilocos Norte kung saan hawak nila ang pagkagobernador at kongresista. Mula sa diktadurya ni Ferdinand Marcos Sr., nagbalik sila sa tuktok ng kapangyarihan nang manalo si Bongbong Marcos bilang Pangulo, Imay Marcos sa Senado at Sandro Marcos sa Kongreso. The true political comeback of the century!